Good morning everyone and welcome back to our channel. Mga boss, pakinggan natin mga boss itong live ng isang dating opisyal ng Scout Rangers yata ito, si Kapitan Dado. Ayan mga boss, medyo galit na rin dahil sa paglabas ng katotohanan na ibinunyag ni Saldico. Ayan mga boss, pakinggan natin. Bigyan natin na record. By the way, yung mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel and mga boss, please do subscribe and at pakihit ng notification bell para updated kayo sa ating mga upload video. Yan, maraming salamat. Perception ng tao. Ang perception ng tao kay Saldico sa mga congressmen, lalo na kay Tamba, abusado, nagnakaw. Perception. Yung mga legal minds, yung korte natin, yung mga pro-BBM, ilabas nyo ebidensya. Eh, kayo, nahihibang rin eh. Hindi mahalaga ang iniisip ninyo. Bongbong Marcos, down the line, congressman, lahat kayo, pro-BBM, hindi mahalaga iniisip nyo. In our democracy, ang mahalaga ang iniisip ng mas nakakarami. Ngayon, kung ang mas nakakarami, iniisip, magnanakaw kayong pare-parehas, napakahirap. Baliwalain yon. So, dapat yung kilos ninyo doon nagpupuntirya sa iniisip ng tao. You will have 2 million people rallying thereabouts sa 16, 17, 18. 2 million people. Right now, preparations are being made. So, I am informed by our intel people. Pinapupunta nila ako, I'm still thinking kung I'll be there. Kasi meron akong asawa, hindi ko pwedeng iwanan. May asawa ko. Paano pagka nagkagulo? Sino bibit-bit ng asawa ko? Pagka nagkagulo na kailangan, kasama ko yung asawa ko. Naintindihan niyo ako? Oh. Kaya kailangan, hindi ako hihiwalay sa asawa ko. Ito yung asawa ko. Iiwanan ko, punta ako dyan sa rally. O tapos, nagkagulo, iiyakan na, bakbakan na, uwi pa ako. Oh, dear, ano na nangyari? Kailangan kita. Kailangan kita. O, ganun din yung mga kasama ko. Kailangan din yung asawa nila. Oh, mas gusto ko pa, hawak ko yung aking kasama ko yung aking asawa. At yung mga kasama ko, kinig kayo, kasama yung mga asawa natin, and then, sabay-sabay tayo. Sama natin mga asawa natin. At nagkagulo eh. Level up nga eh. Kasi binibigyan natin pagkakataon ng peace rally, sa dami ng tao na yan, kayang-kaya na nila yan. Sa dami ng leader, kaya-kaya na yan. Basta malinaw, constitution. Constitution. Hindi ubra dyan yung extra-constitutional na proseso. Constitution. Manilinaw ko yung sarili ko, Constitution. Ngayon, kung poporma-porma tayo dyan sa EDSA, at sigaw-sigaw tayo, wala mangyari, lahat tayo sumisigaw eh. Lahat tayo sumisigaw, wala mangyari sa atin. Dapat, meron dyan na handa talagang ipagsapalaran ng kanyang pamilya, asawa niya, at saka yung mister, magkasama. Di ba? O sino dyan ang raragasa? Wala. Di kami mga mag-asawa ang tutugon sa pangangailangan ng tao. Walang matakbuhan ng tao eh. Walang matakbuhan eh. Nantok wato eh. Ayaw ko makipag-aaral. Wala naman rin ambisyon ng posisyon dyan. Bahala kayo sa gusto nyo maging mga sek. Yusek, asek. Bahala kayo. Wala ako yung ambisyon posisyon dyan. Ay. Yeah. Yung ambisyon ko lang dyan, mabago natin ang Pilipinas. Mapaganda natin ang buhay ng Pilipinas. In the first 100 days, if there is transition, in the first 100 days, it should be visible, it should be felt by the Filipino people that there are indeed changes and there is hope. Madam President, there is hope that it can be done. We can become like a Singapore. You lay down the groundwork
first 100 days. Lay down the groundwork. And then make the Filipino feel that you are that serious in curbing out, finishing corruption, rebooting the culture that we have right now, culture of corruption. Make it a culture of responsible, responsive, patriotic citizens. Na? Hindi malaga. Hindi, kanya-kanya eh, siraan eh. So, kung umabot tayo sa secession, so be it. Gusto ng tao, ganun eh. Gusto ng gobyerno, ganun, secession. O kaya, revolution, bahala, ganun ang gusto ninyo eh. Because the AFP has stated, hindi sila makikialam. Laki pakialam. Kaya nga ako, dumadating ako sa conclusion eh. Kung management na lang ang pinag-uusapan, mga iho, no? Mga iho. If I'm going to manage this whole bad trip nightmare that we are in right now, I will have to terminate everyone who are consistently na complicit dito sa pangyayari na to. Consistent sa mga pronouncement nila na they are incompetent, they are stupid. Yan, lahat kayo, terminated, subject to investigation sa inyong pagkakadawit dito sa malawakan na korupsyon na to. Ano yung papel ninyo? Ano yung tinanggap ninyo? At tanggal lahat ng pensyon nyo. Lahat kayo, tanggal ang pensyon. Hanip kayo, ninakawan nyo na, tapos may pensyon pa kayo. Di ba? So, even if we have to close down, shut down entire institutions, if we have to, yes, we have to. We have to. Saan tayo pupunta na pupulutin yan? We will have a better country. I assure you that we will have a better country. Kesa sa ganito, urong-sulong, palit tayong gobyerno, biglang papyaw, politika, walang mangyari. Walang mangyari. We have to reboot, we have to understand what is the real problem, the entire problem, symptoms of the problem, we have to understand it. We have to understand. Kaya nga, something is really terribly wrong. Kaya ganito tayo eh. Nanakawan tayo ng ano. Mami, maingay po eh. Kaya nung yan o. Ang nadidistract. Ang ano dyan, ang laki ng problema natin. Now, institutions and individuals. Baliktad, individuals and institutions. Mga tao at mga agencies involved, institutions, should be very careful to be identified with this administration. Lalo na alam nyo na may mali ditong sa administration na to. Kumbaga sa may crack. Delikado to, lulubog kayo. Magpaka-loyal kayo, sige, sama kayo, damay kayo. You die with the captain. You sink with the captain. Ay, ako. Kasi yung paniniwala ng tao at yung perception ng tao ay kasama kayo eh. Pinagtanggol nyo yan, hindi pwedeng sabihin na ginagawa nyo lang yung trabaho nyo. Hindi, kasama kayo, damay kayo. Hindi na mag-iisip yung tao na benefit of the doubt, ginagawa lang yung trabaho. Hindi, sama-sama kayo. Doon kayo sa isang isla. Scourge of society kayo. You have committed crimes against humanity, against the Filipino people. Nararapat lang, padala namin kayo sa isang isla, bigyan namin kayo ng asarol, piko, magtanim kayo, buto, ako, martilyo, magpatayan kayo, gusto nyo doon, sige, magpainitan kayo ng ulo, okay, wala kayong pake. May bigyan kayo ng tamang mga gamit para you build your own communities, yung build up your own nipahats. We provide you with the materials and then you live a new life
pagsisihan nyo habang buhay yung ginawa ninyo sa bansa natin. Sa mga Pilipino. Mas maganda yon. Actually, mas maganda yun kaysa sa patayin ng patayin kayo. Sayang, ano? Sayang. Isang ice pick lang eh. Tipid eh, isang ice pick. Recyclable. Marirecycle, isang ice pick. Tuhog ka lang ng tuhog na ganyan. Parang, kuha lang ako na isang matador dyan na volunteer eh. Meron akong kasama dati. Matador talaga eh. Kahit anong kapakatay mo, aso, baboy, isang ganyan lang talaga. Silent killing, patay. Meron akong sa Intel nun, may tao ko, gano'n eh. Ice pick lang. Minana niya yung ice pick nung pinapatay ko na, na magnanakaw. Dugo-dugo pa eh. Yun, hindi na inugasan yun. Kasi parang ano ba yun eh, parang remembrance. Pasintabi sa kumakain ha. Panay ano yun, parang trophy, no? Yung, may pangalawa mo yun, type A, type O, type AB, type B, patong-patong, tuhog ka na tuhog na ganyan. Ano-ano na yan? Tao, hayop, ibang klase yung tao na yun. Tao ka yun. Walang sweldo-sweldo yun. ang ano lang doon, samahan. Pamilya kami, pamilya. Nakakamiss din yung mga bata, no? Nakakamiss din. Ayun ha, recycle. Isang ano lang yun. Meron siyang, may sidearm siya, may long arm siya, na silencer pa. Pero hindi niya nagamit. Ang expertise niya, ice pick. Yung klase talaga mga tao. Namimiss ko eh. No, kaya kayo mga troll, sige pa, banatan nyo pa ako. I-bash nyo pa ako. Makikilala ko rin kayo. At pagka hinarap kayo, mata sa mata. Doon kayo makakita, kahit tirahin ko kayo, mata sa mata. Can take na ako sa ganyan eh. Kasi yung iba, pagka wag mong titignan sa mata, mana-nightmare ka. Sa akin, okay lang. Kaya ko na yun eh. Sinubukan ko na kasi, mata sa mata. Yung umpisa, hindi ko, ayoko. It's a myth, no? Parang, one of the legends ng mga tinuturo ng mga original, ng mga pagi, wag mong titignan sa mata yung babarilin mo, papatayin mo. Na-nightmare ka. So, ganun din ang tinuturo ko sa mga tropa. And then later on, pagka dumadami, subukan mo. Wala man. Wala man. Hindi ka naman ma-PTSD. Wala rin. Ang mas nakaka-PTSD yung makan yun, yung mga 105, yung mga ganon, talagang ganon ako. Yung mga rocket sa helicopter, yun ang mga nakakaano yun. Nakakaano yun eh. Nakaka-bad trip talaga yun. Mapapanaginipan mo lagi yun. Nare-rewind sa utak mo eh. Pero yung mga wala yun. Yung mga kinakatay, wala. Yung kahit madinig mo yung ungol, hindi yung, akala ko madidinig niya yung ungol. Hindi mo madidinig. Wala yan eh. Parang aso lang na nanganganak eh. Ay, ako. May joke lang yun ha. Maano kayo, matakot kayo ng gusto sa akin. Yung mga love you. Okay, sira ulo sa binibe. The danger ito nga if people perceive that they are complicit to the greatest plunder in our entire history, no? Hindi na isipin ng tao ebidensya. Kasi nandun na yung bias ng tao. And that's dangerous, mga kababayan. Kaya nga, government, no? Bongbong Marcos, Senate, et al., kayong lahat, isipin ninyo na ang taong bayan galit. Because hindi na kinakailangan nilang makita yung ebidensya na ninakawan sila, na inabuso sila, na experience nila yung baha, na experience nila yung lindol at hindi pagtugon kagad sa kanila. Ergo, ang ebidensya nasa kanya, sa puso niya.
nakikita, naramdaman. All the pain, all the suffering, all the inconvenience, all the hidden truths. Humihingi siya ng explanation at nangyari yan. Tinatago ninyo. So, dahil dyan, ang nangyayari dyan, hindi na maniniwala ang tao sa anuman ang palabas ninyong salita, Auntie o kaya ikaw, Bongbong, at kayo, Senado, anumang imbestiga, because sirang-sira kayo. Kaya tayo may ganito, rally, people power. Di nyo ba naintindihan yun? Talagang mahihina ang kukote na nakapaligid sa iyo, BBM. At ito, pagka hindi ninyo ito sineryoso, wala, lubog ang barko nyo. Sigurado, lubog ang barko nyo, sigurado. Di ka aabot ng katapusan. Gawin natin katapusan ng taon. Wala eh. With the announcement of Saldico, how will the people, right now, people are sharing all this narrative of Saldico. People are sharing it. Global na ang reach. Eh ako nga ngayon, ang dami ko senior eh. Kung kani-kanino, share. Senior ko kay ano. Sa mga generals. Senior ko kung sa mga vlogger. Senior ko sa mga kaibigan. Oh. Yung kaibigan ko sa Canada, si Mario Reyes, senior ko sa kanya. Oh. Yung nabisi nga lang ako, natigil ako eh. Pero, ang dami ko senior kanina, share and share. Kasi nga, gulat ako doon sa sinabi ni Saldico. It is implicating Bongbong Marcos, 100 billion na insertion. And it shows na putay na to, nagmamalinis ka. You see, yung dating sa'yo, BBM, nagmamalinis ka, niloloko mo taong bayan, may investigasyon kunyari, and when people put things together like a puzzle, lumilitaw yung katotohanan eh. Nakikita eh, kahit hindi pa. Di ba? BBM makinig ka. Tignan mo yung puzzle, di ba? Hindi ka pa naman ganun kabobo eh. Tignan mo yung puzzle. Meron dito, meron doon, nabuo mo to, meron dito, may blanco pa rito. Pero nakikita ng utak mo, yung creative mind mo, nakikita kung ano yung buong picture ng puzzle. Kahit wala pa yung mga ibang pyesa. Yun yung ginagawa ng taong bayan ngayon. Nagpa-imbestiga kayo, Marcoleta, na nung lumabas yung kay Diskaya, mag-asawa, tsaka yung sino yung Benjamin ba yun, sino yun, yung mga DPWS, lumalabas, may mga congressman involved. Lumabas si Saldico, natutumbok na rin si Tamba. Tinigil. Tinanggal si Marcoleta. Pinalitan si Lacson. Di ba? Ngayon, tinuloy investigasyon. We will investigate where the evidence will point us. Banat kayo, Duterte. Time ni Duterte, bumabalik pa. Meron pa yung narrative na, noong pa yung flood control na yan, panahon pa ni Duterte. Ay, kutsa talaga kayo. Ginagago nyo na naman kami. And then, biglang nagsalita ang Gutesa. Nagdadala ng mga bag. Maleta. Kung ilang ban sila, 6. Ilang maleta. No? 45, 46, gano'n. May sukli-sukli pa, di ba? So, nag-deliver sa Malacanang. Tigil yung investigasyon. Resign si Lacson. On the side naman ng ICI, nandun si Magalong. So that mahihiram yung credibility ni Magalong, ni General Magalong, Mayor Magalong, magandang gabi, sir. Pumayag yung tao. Kasi akala niya, eto na. Naniniwala siya kay Marcos na merong katiting na katinuan to. Hindi to bangag. Yun, dinidiktahan na siya. Resign si Magalong. Ngayon, ang inisip niya, nasisira ngayon si General Magalong. Kasi pumunta siya bigla sa Mindanao eh. Doon siya nag-imbestiga ng baha sa Cebu. Dito nakawan sa Manila. Ang bada sa Cebu, doon naghanap ng offense sa
Davao. Kaya nga, sira si Mayor Magalong doon, si Mayor Benji. Kasi ang nangyayari doon, ang isipin, again, Mayor Magalong, sorry sir puzzle eh. Ang iniisip ng tao, matino ka eh. Ang iniisip ng mga MUP ng buong klase ng 1982, tsaka ng ibang mga P-Mayor, pwede si Sir Benji. PM3AA, pwede si Sir Benji. Ako, iniisip ko, pwede ka eh. Pwede ka eh. Kahit, kunyari, isipin ko, pwede ako, pwede ka, magpaparaya ako. Upper class kita eh. Mas deserve mo. Magpaparaya. Eh, ganun ba? Pero yung mga tao, may puzzle dito, puzzle. Nakita bigla yung picture, pumunta kang Davao. Ay, putya, oh. Ang nakita ngayon, dilaw ka. Yun yung dating. Hindi ako nag-ano nun. Yung tao, iisip ang tao eh. Again, perception. What you think is not important. What is important, lalo na you're a politician, is the perception of your voters. Kuha nyo. Marcos, hindi malagay yung perception mo. Dahil sabihin mo pang honest ka, wala kang alam, ang may kagaguhan dito is yung congress mo, yung iyong pinsan, is not important anymore. What is important is the perception of the 31 million na bumoto sa'yo and the entire Filipino nation. And what you have now, as evidence, makikita at tuloy-tuloy na makikita hanggang sa matanggal ka, is the people rallying, wanting you to step down. Oh. Kanina mas malagang perception? Yung iyo? Na wala kang ginagawa? Malinis ka? Or yung tao? Sila yung naglagay sa iyo eh. Ang tataka nyo. Tignan nyo yung Inday Sara. Binibira nyo total 125 million, Lucaret, Berat, Spoiled Brat, lahat. Tapon nyo lahat. Boom. May ginastosan nyo yung mga tao. Pera namin ginastos nyo eh. Para pondohan yung mga troll ninyo. Pinagmamalaki mo Marcos, dami mong troll. Pati si Tamba, yan, banat kayo, banat. Eh kahit anong isubok ninyo, ba't hindi nag-iba yung tao? Lumakas pa nga eh. Perception of the people. Why? Kasi nakikita nila eh. May puso yung tao. Hindi nyo ba naintindihan yun? Bumagyo, nagkaroon ng may nasalanta na biktima. Dating Marcos, 30 minutes, alis. Putragis. Dumating, Inday Sara, walang camera. Nandun yung tao, yeah! Yay! Selfie. Siya pa yung mahawak ng camera. Kita niya yung puso. Ano yung perception ng tao? Totoong tao, itong si Inday. Ano ba yung perception ng tao? Pwede na itong magpatakbo ng gobyerno. Pwede na itong magpatakbo ng Pilipinas. Between Marcos and Inday Sara, putang na kamote ka, Marcos. Eh, di na ibibigay sa'yo ngayon ng Pilipinas. Gusto nga bawiin sa'yo yung pagka-presidente mo at ibigay kay Inday Sara eh. At revolution yan pagka hindi nyo binigay kay Inday Sara. Kahit Amerika makialam dyan, revolution pa rin. Yun hindi nyo naintindihan. Pati Amerika makinig kayo. Hey, Mr. American, CIA, you better listen. Mr. American CIA, you better listen. I train in your country. I'm a U.S. Ranger. I train in Hawaii. Nuclear, biological, chemical defense. No? Ayan mga boss, ano yung masasabi nyo dito yan sa live ni Captain Dado. Talagang tama naman po lahat yung mga sinasabi niya mga boss. Yan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel mga boss, yan, please paki-subscribe naman sa ating channel at kung meron kayong mga comment dyan, ayan, paki-comment na rin dyan sa ating comment section. Ayan, maraming salamat at hanggang sa muli mga boss.